dahil sa abuso ng NBI, lumakas lalo, na pressure yung Congress, nagputukan, nagkaroon ng siege, natakot lahat ng tao doon, yung staff, nakita ng mga senator, kung paano natakot yung mga staff nila, mga tao nila. Yung day-to-day, nakakausap nila yan. Day-to-day, very close yung mga yan. Nakita nila yung fear in the eyes, and the senators also felt the fear. Kita nyo naman mga reaksyon eh. And Amy Marcos said na at all costs yun ang order, at all costs, kahit may mamatay. Kung sila yung namatay. So, nandoon yung clear and present danger. Naramdaman ng mga senador, nakakatakot itong nangyari na ito. What happened just now is that our lives were threatened because we took a stand to give Senate custody to another senator, Bato. And because of that, ang tingin sa atin, collateral damage. Masama yun. Kaya nagkamali ang NBI doon. Pero thank you, dahil sa inyo, NBI. Dahil kay Batibag, dahil sa NBI, naging solid lalo. Dapat kasi may makukuha dyan eh. Hindi nakuha. Hanggang 11 lang sila. At yung pangatlo nga, yung outcome, magpapalit ng presidente, kung 2026, di natin alam, or 2028. Sa 2028 na lang tayo tumingin, pagpalit niyan, wala na, lame duck na si Marcos. Naamoy na nga eh, patapos na si Marcos. Naamoy na eh. Even yung military, nakikita na yan eh. Pati yung PNP, nakikita na yan. NBI lang din nakakakita. What is the final outcome that you want? That the people want? Hindi yung leader eh. What is the final outcome that the people want? Simple lang, di ba? They want a better Philippines. They want a change, a transition. They want the spare tire, Inday Sara, to be sworn in para subukan nila. Pagka nagkamali naman si Inday Sara, hindi naman iboboto na yan sa 2028. Pero kung tama ang ginawa ni Inday Sara, wala na, landslide yan 2028, sigurado. So, alam nyo, si Marcos, may pasensya sana ang tao eh. Gago ka talaga, Marcos eh. Binoto kita eh. Gago ka talaga eh. Inabuso mo yung tao eh. Inabuso mo yung sinira mo yung trust namin sa'yo. Kasi pasensyosong Pilipino eh. Pakumbaba ang Pilipino, maintindihin. Kahit ikaw may frailty, kahit ikaw may kakulangan, nirerespeto ka ng tao. Kasi presidente ka ng Pilipinas. The Filipinos ugali natin, have that trait na pagbibigyan ka eh. Kaya ka naging presidente eh. Matapos yung tatay mo, yung ginawa, pinagbigyan ka para ibangon mo ang pangalan ng Marcos. 5 presidente duman, hindi na ilibing yung tatay mo. Pero ano ginawa mo? Yung pumayag na ilibing yung tatay mo sa libingan ng bayani, tinapo mo sa ICC. Tarantado ka talaga. Napakawalang niya mo. Putang ina, napakawalang niya mo talaga. Wala kang kwentang tao. Yung tumulong sa'yo para manalo ka, yung tinaas ang kamay mo, vice president mo. Anong ginagawa mo? Pinapa-impeach mo. Putang ina talaga. Napakawalang niya nyo. Demonyo. Hindi ugaling Pilipino yan. Ugaling demonyo yan. So, mapagpasensya ang tao, dapat patatawarin ka pa ng tao eh. Ngayon, meron kayong mga sinasabi. 4 na taon na, 2 taon na lang, patapusin na lang. Tanginan nyo. Madam President, huwag ka maniniwala sa ganyan. Mga bulatik yan, budol yan. Huwag nyong, kung kinakailan matapos ngayon yan, matapos ngayon yan. Palitan yan. Peke man yan. O nga pala, ano nangyari dun sa balita na, ano na yung tunay na Marcos? Iba naman to. Kaya nga, sa paya na kasalanan ninyo, pagka nalaman namin totoo yan, kayong mga may kinalaman, hospital, doctor, nurse, attending, medical practitioners, PSG, private security na nakakaalam na tinago na
yung karamdaman ng Marcos na dedo na pala, ay nako, madadamay kayo sa accountability, madadamay kayo sa husgahan. No? Sorry Sorry kasi mahigit isang buwan eh. Mahigit isang buwan na. Sipin nyo yung dinagdag ninyong paghihirap sa tao. Kasi kunyari noong pa, nung April 8, kunyari, no? Kung maglagay tayo ng date, kunyari April 8, yung kinuwento ng iba, ay wala na siya. At ngayon, pinalalabas ninyo, jumping jacks, Marcos, no? Nagbubuhat ng bigas. Punta na yan. Unbecoming of a president, di ba? But anyway, ang ano dyan wala na siya, peke. Ngayon, pagka napatunayan na talagang peke yan, ikaw mismong peke, patay ka. Wala ka, katay ka. Tapos kayong mga nagtago ng kasi isipin nyo, mahigit isang buwan, hindi dapat nangyari Senate na barilan. Hindi dapat nangyari yung mga nangyari nung time mula noon hanggang ngayon. You will all pay for it. Habulin kayo ng taong bayan.